pangit. Tapos, saka namin babatakan para aayusin. No? Kaya, wala nang pangit. Okay? Hindi kaya ang inyong buhay, umasang ka ng pangit. Patawa ako. Bakit na po ba? Kasi Father, kapag hindi po namin pinaprindiran, ay hindi namin makikita yung mga pangit. Tapos, saka namin babatakan para aayusin. No? Kaya, wala nang pangit. Okay? Kaya, napagtanto ko, o nga ako rin sa buhay ko ay isang pangit. Sino pong hindi pangit dito? Pakitaas ang kamay. Ako lang? Yung mga gwapong magaganda, pakitaas ang kamay. Wala din. Tingnan niyo yung katabi niyo, gwapo kaya ng pangit. Guwapa. Guwapa. Lahat naman maganda. Lahat maganda. Mga kapatid, hinahanap ng Diyos ang mga pangit. Naniniwala mo ba kayo? Hindi. Uy. Ang lalim mong iniisip. Iniisip niyo ba kung paano ito maganda? Hinahanap ng Diyos ang mga pangit. Pangit na mga ugali. Ugali. Pangit na pakikipagrelasyon. Pangit na pakikitungo. Bumaba ang Diyos hindi para sa mga walang sakit, kung hindi sa mga may sakit. Bumaba ang Diyos, hinahanap ng Diyos ang mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Dahil matuwid na. Ibig pa ba sabihin doon na ang mga matutuwid ay hindi mahal ng Diyos? No, mahal ng Diyos ang mga matutuwid. Pero binibigyan ng pansin ng Diyos ang mga makasalanan. No? Kung saan yung mga ugali natin ay nagiging pangit. Hinahanap ng Diyos po tayo. Dahil gusto ng Diyos ay bigyan po tayo ng kaginhawaan. Dahil sa pagkasadla, sa pagkakasala. Kaya maganap tayong mga pangit. Ayaw talaga nila ng pangit. O nga, maganap, letare, Sunday. Ang ibig pa sabihin nito mga kapatid? Kung napapansin po ninyo, ay ang aking suot, parang pang-advinto. Gaudete Sunday. Bakit hindi naglagay ng bulaklak? Sasabihin ko sana, walang pagbili ng bulaklak o nakalimutan naglagay ng bulaklak. May nakita ko bulaklak doon sa likod, siguro nakalimutan ilagay. Supposedly, itong pang-apat na linggo ng Kwaresma, ay pwede ko tayo maglagay ng bulaklak kahit sa loob ng Kwaresma. Ang mga kanta ay mga masasaya dahil rejoice. Kung napapansin po ninyo kanina, binabasa ng lector, commentator, no, rejoice, Jerusalem, magalak, sanlibutan. No? Bakit, mga kapatid? Letare Sunday, iba ang letare kaysa Gaudete. Pero may pagkakapariho. Pero mayroong slight na pagkakaiba. Ano po pagkakaiba ng letare at saka Gaudete? Pero ang suot ng pare ay pareho lamang rose of thing. Ngayon, ang Gaudete Sunday, mga kapatid, ay sa Advento, na kung saan ang Panginoong Diyos ang darating. Kaya maganap sa limitang papuri sa Diyos dahil papalapit na ang pagdating ng Diyos, ang pagsilang ng anak ng Diyos. Ito naman ay mula sa pagkabihag
ng mga Babylonia, itong mga Israelita, dahil galing sila sa Ehipto, nabihag ng Ehipto, nabihag ng Assyria, ng Assyria, nabihag ng Babylonia, natalo ng Babylonia, at ang Babylonia natalo ng Persia. Okay? Klaro po yun sa unang pagbasa. Na kung saan, napunta sila doon sa Babylonia at ang kanilang lupang sinilangan ay nasira. Ang templo ng Jerusalem ay nasira. Hindi sila makapagdasal. At lalong hindi sila makapagdasal doon sa lugar na kung saan hindi lupa nila, hindi bayan nila. Dahil nagiging unpure sila at nahaluan ng pagkakasala, kaya hindi sila makapag-focus. Ngayon, natalo ng ang Babylonia ng mga taga-Persya. At itong si Haring Zero ay talagang hindi po ng Diyos ng kanyang puso, na kung saan ginagayad siya na ibalik mo yung aking mga tao doon sa Jerusalem, doon sa kanilang pinanggalingan. No? Kaya ganoon na lamang ang kanilang kagalakan. Rejoice, sila ang bumalik. Bakit, mga kapatid? Bakit nagkaganon ang kanilang pamumuhay? Dahil sa ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa kanila, pero sila ay nagiging suwain. Naging matigas ang kanilang ulo, naging matigas ang kanilang puso, at sila ay nagkakasala. Sila ay hindi nakikinig sa Diyos. Kaya nasira ang templo. Nagkakawatak-watak sila. Matagal na panahon na hindi sila nakapagdasal na nakafocus sa Diyos. Kaya nung pagbalik, ganoon na lamang ang kanilang nararamdaman. Sigla sa Diyos ay paparating, Adventus sa mga to come. Ito naman sila ay pabalik doon sa Diyos. Now, sa panahon natin ngayon, ito ay pinapakita sa ating Panginoon Jesucristo, na kung saan ibinibigay sa atin ng simbahan, ang Easter Sunday, o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po ang ating sinusundan para makita natin ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, kung nasaan na po tayo, na dapat tayo ay magiging magalak. Dahil ipinapakita po dito na grasya ng Diyos, pinupunto sa lahat ng mga pagbasa na ang grasya ng Diyos ay ibinibigay ng Diyos Ama sa kanino? Doon sa kanyang buktong na anak na kanyang isinubok para tayong lahat ay maligtas. Ipinagkaloob ng Diyos, nandyan sa screen. Ipinagkaloob ng Diyos ang grasya. Ang grasya ay walang iba kundi si Kristo. Kaya kapag namatay po tayo, no, tayong mga tao, mapamayaman o mapamahirap, ang mga mayayaman kapag namamatay, ay mayroon pong magmadalala. Meron o wala? Wala. Ay yung mga pobre, mga mahirap, mas lalong wala. Wala. Wala na yung yaman. Mas lalong yung mahirap. Kung tayo ay ayaon sa buhay na ito, huwag kayong mag-iwan ng kayamanan na pag-aawayan ng inyong mga anak. Huwag yung pera, huwag yung mga kayamanan ng mga alahas, dahil pag-aagawan talaga yan. Anong iiwan ninyo para hindi sila mag-agawan? Very good. Pagmamahal. Nakalagay di ba sa Old Testament ninyo yan? Mapamayaman na pamahirap mo na tayong madadala. Kaya lahat ng mga kayamanan na ito, noong pagbalik ng mga Israelita sa kanilang bayan, binabalaan na sila at sinasabihan na huwag na kayong sumasamba sa mga material na mga bagay. Pero patuloy pa rin sila na sumasamba. At kahit tayo, patuloy pa rin tayo. Binibigyan pa rin natin ng halaga ang yaman, ang pera. Tama o hindi? Sino hindi bibigay ng halaga sa yaman o pera? Totoo. At hindi naman po ito masama. Pero bakit nga po pinahalagaan? Pero pinapakita sa atin sa mga pagbasa na dapat hindi pahalagaan. Dapat higit na kung saan yung una, na kung saan pinahalagahan ng unang mga Israelita. At sila ay nawawala sa kanilang pananampalataya. Pinahalagahan ang katawan, pinahalagahan ang mukha, pinahalagahan kung ano ang meron ng yaman, itinatago. Mayroon po bang qualification si San Pedro kapag namatay po ba tayo?
Kailangan po ba na ang katawan natin ay maganda? Kailangan po ba ang maganda ang ating mukha para makapasok po tayo sa Diyos, sa kaharian ng Diyos? Ano pong qualification? Walang qualification eh. Kaya kung titingnan po natin sa 2 linggo ng Kwaresma, yung pagbabagong anyo ay hindi naman po nagpa-fasting ang tao para gumaganda ang katawan. Para magiging kaaya-aya. Kung hindi, nagpa-fasting para magiging maganda ang kanyang kalooban. Ma-realize niya ang kanyang sarili na siya ay makasalanan. Na kailangan magpatawad dahil ang binibigyang pansin ay yung espiritualidad na pamumuhay at hindi ang material na pamumuhay. Ay hindi naman po ako, Father, nagagasto ng pera, Father. Kaya magpapasting ako, Father. Pero ang punto naman ng pagpapasting ay papaganda ng katawan, papaganda ng kutis. Hindi nga nagpapasting, pero bumili ng mga iba-ibang mga anik-anik na nilagay ko sa mukha. No? Kaya pagdating sa langit, kapag namatay, hindi na kilala ni San Pedro. O sino ba? Sino ba kaya rin? Maganda sana mga kapatid eh. Itong pinapakita ng ating Panginoong Kristo sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglalakbay, itong panahon ng Kwaresma. Habang papalapit si Kristo sa kanyang kamatayan, gumaganda ang kanyang katawan, ang kanyang pagkatao. Pero ang tao, kapag papalapit sa kamatayan, mas lalo pa sa mga ugali. Lalo na yung matanda na kung saan maraming mga sakit at hirap na hindi naaayos ang kanilang pamumuhay ng kanilang kabataan, ay nako, laging nang bumura. Bakit? Kasi nga, sakit at hirap hindi na-reconcile. Ipinapakita sa atin habang paglalakbay dito sa Kwaresma hanggang pagpasok natin sa muling pagkabuhay natin Panginoon sa Kristo ay magiging maganda at mabuti ang ating pagkatao. Hindi binibigyan pansin gaano ang pangangatawan kung hindi ang espiritualidad, lalo na sa pamumuhay sa pamilya. Na kung saan, huwag niyo manin ang inyong asawa kung iyon ay naging matanda na kung naging bulubot na. Mas lalo mamahalin niyo na dahil ang iyong pagsasama, ang nabubuo ay yung pagmamahalan, pagpapatawaran. Isang ubo lang, o di, alam mo na. Di ba? Kasi nga, nagsasama kayo, alam niyo ang bawat isa kung ano yung signal. Iba naman may naging pasaway. Matanda na, tuloy-tuloy pa rin sa mga ginagawang hindi maganda. Eh di talaga mag-aaway kayo, hindi maging maganda. Hanggang mamatay na lang, hindi na napapatawaran. Kaya masakit doon sa nasasaktan dahil hindi nakapagpatawad at hindi nakahinig ng tawad. Kaya pinapakita sa ating Panginoon sa Kristo na yung transformation at transfiguration ay kababaang loob at pagbabalik loob. Yun ang grasya na ipinagkaloob. Hindi mo ba ginawa ni Kristo yan? Forgive your brother and sister 7 times. 7 times, 70 times. Oh, ilang beses yan? Wala kang kapagpatawad. Sino ang aking ama at ina? Yung nakikinig sa aking salita, hindi mo ba ginagawa ni Kristo yan? Si Kristo mismo ang grasya. Ipinagkaloob ang grasya ng Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo. Kaya itinuturo sa atin. Kaya yun din po yung ituturo ninyo sa inyong mga anak.